Sino ba ang pinapatamaan mo dyan, Mr. President? Parang ikaw yan. Ngayon, kung 3 taong kang wala kang ginawa, kundi manira ng kapwa-tao, sirain ang vice-presidente, kaninong kasalanan yun? Kasalanan ni Duterte? Diba? Kaya ang joke parati, kasalanan ni Duterte. Okay, yan po ang mga highlights po ng mga pag-uusapan natin, no? Kasi una, itong mga supporters po ni Bongbong Marcos sa kanyang mga rally, napapansin po ng mga taong bayan sa social media, ito, walang gana. Basta lang makasigaw ng BBM. Sigaw lang sila ng sigaw, pero hindi mo mararamdaman na naisa puso yung kanilang mga sinasabi, di ba? So, halatang halata po na pumupunta lang sila dahil po sa pera. Obvious naman eh. Wala na tayong magagawa dyan, Bongbong Marcos. Ganyan na po yung mga supporters ninyo. Okay, itong pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Bongbong Marcos sa kanyang sinasabi, no? Tinamaan siya sarili niyang sinasabi. Advice siya ng advice sa taong bayan na hindi niya alam na natatamaan na pala siya sa kanyang sarili. Yun yung pangalawa nating pag-uusapan. At itong pangatlo nating pag-uusapan po, nagsalita na po itong si Malu Tiquia, no? Kilala natin ito na isang magaling na political analyst na napapansin po ni Ma'am Malu na lahat na lang ng mga problema ngayon ng bansa ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon, si former President Duterte ang laging sinisisi. Ano ba Kasi hindi yan nangyayari sa panahon po ni former President Duterte. Never niyang sinisisi yung Aquino administration, 'di ba? Tingnan nyo, yung panahon po ni Aquino administration, lagi niyang sinisisi yung kay Gloria Macapagal Arroyo, 'di ba? Walang nangyari. Ngayon, umuulit na naman ang sitwasyon. Itong kay Bangag Marcos na administrasyon, sila naman ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kung okay ang kanilang ginagawa, 'di ba? Credit to himself, Bongbong Marcos. Pero kung palpak ang kanilang ginagawa, kagaya nung Isabela Bridge na bumagsak, gumuho, si Duterte na naman ang sisisihin. Si Duterte, si former President Duterte, wala na siya sa gobyerno. Bakit niyo siya isisisi niyan? 'Di ba? Nakakatawa nga kayo eh. So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video. Like and share para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. And at the same time, yung cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news o kung nagla-live tayo o kung meron tayong bagong uploads. Okay? So, sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin muna natin ito itong mga supporters ni Bongbong Marcos, nakakatawa. Alam ko naman, at sa lahat ng nakapansin sa social media, trending na trending po yung mga supporters ni Bongbong Marcos na sumisigaw na parang wala silang gana, parang napilitan lang silang pumunta dyan sa event ni Bongbong Marcos, sa rally ni Bongbong Marcos. Kawawa ka naman. Hindi natin mapipilit ang taong bayan. Ito yung nasa ilalim mo, ito. Hindi natin, tingnan nyo yung mga, i-play ko itong video na ito at tingnan nyo ang mga reaction nila, ang kanilang mga faces. Yung host nga,
yung host, kailangan niya pang i-conduct at kontrolin ang audience para lang sumigaw ng BBM. Pero kung titingnan nyo, isa-isa yung mga mukha ng mga supporters ni Bongbong Marcos, parang napilitan lang. Parang bumili lang sila ng suka tapos pumunta sa rally. Kawawa naman. Kay Bongbong Marcos galing yung suka-suka na yan. Ginamit ko lang yan dito. Di ba? Oh, it's very obvious, oh. Ano pa sila? Naka-t-shirt pa sila ng pare-pareho. Meaning to say, this is scripted. Pero, sa panahon po ni former President Duterte noong 2016 na campaign, hindi ganito. Kusang loob na sisigaw yung mga supporters ni Duterte, no? Tatay Digong. Kahit nga nung napansin natin si VP Sara nandun sa Cebu, 'di ba? Yung dinumog siya ng taong bayan, 'di ba? Walang nagkontrol sa mga tao. Kusang loob silang lumapit, kusang loob silang nagpapa-autograph, kusang loob silang yumayakap, sumisigaw, walang nagkontrol. Pero ito, very control. Okay? Ipapakita ko sa inyo, ha. At kayo na po ang humusga dyan. Kasi wala. It's very obvious na talaga. Play. BBM! BBM! Lakasan! Sumisigaw pa. Lakasan pa! Tingnan yung isa, si Nanay. Tingnan nyo si Nanay. Hanggang dito lang yun. BBM. Walang gana. Nay! Huwag kang mag-alala, Nay. Huwag kang mag-alala. Pupunta dyan si former President Duterte. Magra-rally siya dyan. Alam kong wala kang gana sa rally ni Bongbong Marcos. BBM. Kawawa naman si Nanay. Napilitan ka lang, Nay. Tanggapin mo lang yung ayuda, Nay, ha? Tapos pagkatapos dyan, alis ka na dyan, Nay. Ay, nako, si Nanay. Patuloy. I-play natin. Lakasan mo ba? Lakas! Wow! Gumanon pa si Nanay. Gumanon. Parang nahiya pa siya sa sarili niya kasi ayaw niyang sumuporta kay Bongbong Marcos. Ulitin natin, ha. Ulitin natin. Tingnan niyo si Nanay. Yung nasa gitna. Wala, napilitan. Yung nasa gilid, tumatawa lang yan. Gumaganon. BBM, may 3,000 na kaming ayuda. Play. BBM! BBM! Lakasan mo! Lakasan mo! Nanay. Lakas! Walang gana. Ay, nako. Di ba? So, bakit nagkaganito? Sa tingin ko, ang taong bayan po alam na walang nagawa itong administrasyong Marcos. Galit na sila, nasusuka na sila. Pero wala silang magawa eh. Kailangan nila ng makareceive ng ayuda kasi po pangangailangan rin nila sa kanilang pamilya. 'Di ba? What is 3,000? Pupunta ka lang sa rally, di ba? O magdalawa kayo, mag-asawa kayo. So 6,000 na kayo kaagad. Malaking bagay na yun. Di ba? O tapos pipilitin kang magsigaw-sigaw. BBM! Di ba? O pagkatapos niyan, kung maka-feel na sila na medyo lumuwag-luwag na, uwi na tayo. Ganon. Di ba? So, para tayong sa totoo lang, Bongbong Marcos, para tayong naglalaro eh. Rally ka ng rally, ha? Parang binobola mo lang yung sarili mo. Akala mo, daming supporters ka. Akala mo, yan lahat susuporta yan sa inyo. Hindi. Ha? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, Bongbong Marcos. Kasi, hindi mo sa totoo lang, no? Ano ba ito? Studio mode. Hindi mo may word akong nakalimutan eh. Hindi mo mapipilit ang bagay
na ayaw na talaga sa'yo. Okay? Kaya, kung ako pa sa'yo, Bongbong Marcos, no? Mag-concentrate ka na lang sa kung ano ang ikakaganda po ng bansang Pilipinas. Okay? Tanggapin mo na nabudol ang taong bayan at na nakarealize na yung taong bayan. Ayun ba yung may pusa dito sa amin na nagwala, guys? Nakarinig siguro ng pangalan ni Bongbong Marcos. So, ayan yung pusa namin, no? Nagwala dito. Kasi ito namang mga advisors o itong mga directors ni Bongbong Marcos dito sa event na ito, wag nyo nang lukuhin si Bongbong Marcos, di ba? Sa bagay, naghanap buhay rin sila. Pero halata naman kasi na plastic yung mga tao diyan, di ba? Ang niloloko nyo lang si Bongbong Marcos, kawawa nga eh. Di ba? Ito pa. Pag-usapan rin natin itong si Mr. Real Talker. Nakakatawa rin itong si Mr. Real Talker eh. Kasi po, napapansin po nitong vlogger na si Mr. Real Talker na itong mga sinasabi ni Bongbong Marcos, tinamaan siya sa kanyang sariling mga pinagsasabi. Di ba? Ito, i-play natin. Ang ating presidente, huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Huwag raw tayong makikinig sa purong dada ng dada. Sinong dada ng dada? Di ba ikaw, Bongbong Marcos? Kasi sa panahon po ni former President Duterte, hindi naman niya pinapansin yung mga bumabatiko sa kanya. Hindi niya pinapansin yung mga vloggers na bumatikos kay Duterte. Hindi niya pinapansin yung mga dilawan na bumabatikos. Focus lang si former President Duterte at that time, si Tatay Digong. Kaya dami niya nagawa. Pero itong administrasyon ni Bongbong Marcos, imagine, gagawa sila ng batas na itong social media platform, gusto na nilang lagyan ng prangkisa at sila yung mag-a-approve kung magkaroon ba ng social media itong mga Facebook, YouTube, TikTok, ganyan. 'Di ba? Tapos re-renew sila para na silang media itong social media soon. Yan ang gusto ng mangyari ng administrasyong Marcos. Tapos tayong mga Facebook users o itong mga SOCMED users, gusto nila i-register yung ating account. Payag ba kayo doon? Nakakatawa naman yun. Hindi po pwede yan na yung mga account natin sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, i-register mo. That's enough na siguro yung SIM card registration. Kasi nakalink naman yung aming number dito sa mga social media namin eh. Tapos gusto mo pang ipa-register yung isa dahil raw dito sa mga nagbabalita patungkol sa administrasyon kasi hindi nyo matanggap-tanggap, no? Ang social media po, kung maganda po ang ginagawa ninyo, ang taong bayan po has the freedom to criticize. Kung maganda ang ginagawa, i-appreciate kayo niyan. Kapag merong korupsyon handa ang taong bayan para ilabas ang kanilang galit. Normal yan. Noong unang panahon pa ni Cory Aquino, wala pa namang social media at that time, lalabas ang taong bayan. Sila po ay sisigaw sa kanilang galit. Marcos resign. Ganun. Pero ngayon na meron ng social media, doon na sila sisigaw. High-tech na tayo eh. Diba? That's part of democracy. Bakit gusto nyong baguhin yan? Nakakahiya naman kayo. Dahil ba hindi nyo matanggap na alam ng taong bayan na wala talaga kayong weak talaga kayong magdala sa bansa natin? Pati yan,
pagtripan mo? Nasaan na ang freedom of expression? Yan nga ang lagi nilang sinasabi eh. Para na ring martial law yung ginagawa ninyo. Di ba? Play. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. Dapat raw ang hinahalal ay puro gawa. Ang tanong, hinahalal ka namin mga Bongbong Marcos, lahat ng mga promise na pinagsasabi mo, nagawa ba? Hindi naman eh. Yung 20 pesos per kilo na bigas, nagawa? Na-fake news kami doon. Na-fake news kami. Yung patungkol po sa sinabi mo dati na ipagpatuloy ko ang mga build o mga proyekto o mga big ticket projects ni former President Duterte, nasaan na ngayon? Hindi mo ipinagpatuloy. Fake news rin yun, na? Pinake news mo kami at that time. Nung panahon ng kampanya, sinabi mo na tama yung ginawa ni former President Duterte sa China. Anong ginawa mo ngayon sa China? Lalong tumaas ang tensyon ng bansang Pilipinas at ang China dahil sa iyo. Na-fake news kami doon. Di ba, binalita mo sa amin na ipagpatuloy mo yung magandang relasyon natin sa China? Hindi mo ipinagpatuloy. So, kayo yung fake news, Mr. President. Pinake news mo ang taong bayan para mabudol kami. Tapos ito si Claire Castro, kami pa ang tinatawag na fake news na nagsasabi lang ng totoo ang mga vloggers ni Duterte. Wala namang kaming sasabihing fake news kasi nakabase lang po kami sa balita ng mainstream media. Di ba? Patuloy. Grabe Nax naman. Sino ba ang pinapatamaan mo dyan, Mr. President? Parang ikaw yan. Diba? Wag tayo, sabi ni Bongbong Marcos, wag tayong dada ng dada. Dapat daw ang hinahalal natin yung mga natamaan ka lahat dito sa mga sinasabi mo eh. Di ba? Wag tayong makikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. Ikaw yung hinahalal namin. Bakit hindi mo yan sasabihin sa sarili mo? Di ba? Alam nyo, Mr. President, kung sana sinabi mo yan nung tumatakbo ka pa as President, malamang sa malamang, hindi ka talaga mananalo. Grabe itong si BBM, no? Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Yan ang sinasabi. Ang taas ng tingin sa sarili niya, itong si Bongbong Marcos. Konting konting mga ginagawa niya kahit hindi naman dapat ipagmayabang, nagmamayabang ka agad, di ba? Mayabang eh. Si former President Duterte nga na ang daming nagawa ni Tatay Digong sa bansang Pilipinas, hindi nga nagyayabang. Ikaw pa kaya? Na halos wala kang nagawa, hindi namin ramdam, ikaw pa yung magyayabang? Ang kakapal rin ng mukha mo, no? Ang taas ng tingin niya sa administrasyon niya. Ang tanong, sa 3 years ng Marcos admin, anong resulta, Mr. President? Walang resulta. Ang resulta? Alam niyo ba kung ano nagresulta? Nag-resign na yung iba. Palubog na ang barko. Nag-resign na yung iba kasi palubog na yung barko. Yan ang totoo. Puro dada din. Ang ginagawa nyo lang sa mga Pilipino, hindi nyo talaga binibigyan ng magagandang proyekto at magagandang serbisyo. Correct. Ang ginagawa nyo lang, bigay kayo ng ayuda, bigay ng ayuda. Diyan sila magaling sa ayuda. Alam namin, Mr. President,
ano ang layunin ninyo dito sa mga pinamimigay nyong ayuda. Alam namin, hindi na kami mabubola sa mga ganyan. Gusto nyo lang pagtakpan ang mga seryosong problema sa bansa natin dito sa mga ayuda na ito. Para magmukha kayong mabango. Tapos heto namang mga kongresista natin, gagamitin itong mga ayuda na ito na parang aaminin pa nila sariling pera namin ito. Kapal ng mukha ninyo. Kunwari ganito, kunwari itutulong sa magsasaka, kunwari ganyan. Pero may mga backdoor na pala kayong pinaggagawa. Grabe. Kung ano-ano na pala ang mga manipulasyon na... Diba? Hindi nyo ba napapansin? Kayong mga audience dito sa Donmar TV? Alam nyo, sino ang mga yumayaman? Yung mga government officials. Hindi nyo ba napapansin yun? Tayong mga middle class at mga pobreng mga kababayan, yung mga pobre natin mga kababayan, lalong naghihirap. Yung mga middle class, yun yung nagbabayad ng tax ng malaki. Sila yung kayod ng kayod. Etong mga government officials, sila yung kain ng mga tax natin. Diba? Sila lang yung nabubusog eh. Kasi pinabayaan mo, Mr. President. Alam mo, ang daming korupsyon sa bansang ito. Pinabayaan mo. Takot ka eh. Hindi kagaya ni former President Duterte. Kapag merong korupsyon, sinisita niya kaagad. Ang hirap ng bansang ito, hindi makapagawa-gawa ng proyekto kasi kinain lahat ng mga tax natin sa pagkorupsyon. Nung panahon po ni former President Duterte, kahit merong korupsyon pero hindi ganyan ka lala, si Duterte pa yung nag-strive hard para makakuha ng tax dito sa mga oligarchs na mga businessmen na ito. Di ba? Kaya, si Tatay Digong, marunong siya kung saan siya kukuha ng pera para sa mga big ticket projects. Ikaw, anong nalalaman mo? Bangag ka. Bangag lang nalalaman mo. Ginagawa nyo sa budget at sa pera ng bayan. Ang ibibigay nyo lang sa mga Pilipino, kakarampot. Correct. Habang kayo, party-party. Correct. Yun, sila yung masaya sa kanilang kinauupuan. Ang Pilipino, hirap na hirap. Ang saya-saya, no? Mr. President, hindi ka ba nakokonsensya? Diba, wag mo nang linlangin ang mga Pilipino. 3 years ka na. Kamusta? Diba? Tama naman si Mr. Real Talker dun eh. Tama siya dun. Budol talaga. Kahit anong iisipin natin. Ito pa. Punta tayo dito kay Ma'am Malutikia, the great political analyst, no? Lahat ng problema sa 3rd year na panunungkulan ni Marcos Jr. ibinabato kay former President Duterte. Grabe, no? Yung gobyerno na wala nang ginagawa, puros palpak yung turo ng turo sa kanilang mga kamalian, di ba? Ito po, panoorin po natin ito kasi ipagtanggol po natin si Tatay Digong, no? Wala nang utang na loob itong Marcos administration at itong mga loyalista. Hindi nila inisip na ang daming nagawa ni Tatay Digong, kahit nga nagka-pandemic, sobrang dami pa rin ang kanyang nagawa. Pero ngayon nagka-problema itong administrasyong Marcos, sisihin pa nila ang Duterte administration. Ito lang yung masasabi ko, hindi na kami mauuto dyan. Kasi gising na po ang taong bayan. Kami po ay gusto naming maibalik ang mga Duterte sa 2028. Itong Marcos, never again. Yan ang totoo. Pero ding nakapansin, no? Yung bagong communication official ng ating gobyerno, pag pinag-uusapan yung banat, no, sa mga Duterte, lalo na sa mga kandidato nito,
talagang masidhi siya, napaka-bold ng kanyang mga pahayag. Pero pag-uusapan naman itong kasalukuyang mga polisiya, mga programa ng gobyerno, medyo yun yung nakita nilang parang pagkakaiba. Hindi ganoon ka-bold. Kumbaga medyo nahihirapan, maraming mga hindi nga niya alam yung iba pang mga pinag-uusapan during sa press conference na iba yung kanyang ibig sabihin dun sa unang mga tanong sa kanya hindi nagkakatugma-tugma po. Ano pong masasabi niyo po ukol dyan, Prof? Alam mo, Admar, parang naghanap ang palasyo ng attack dog. Nakita nila kay Yusek Claire, no? Nakakalungkot dahil babae ang ginagamit para pumutak ng ganyan. Alam mo, ang dapat siguro tingnan niya, merong ilang kaso na nasa Korte Suprema na kailangan mapaliwanag sa taong bayan. Ang PhilHealth nagkaroon ng oral arguments pero wala siyang sinasabi. Kinumandaran ng Korte Suprema ukol dun sa GAA. Yun kailangan nilang i-explain. So paano nila ipipivot yun? Si Duterte na naman ang may kasalanan? Kasi parang ang default na narrative na ginagawa ni Yusek Castro is blame it on Duterte. Everything. Correct. Blame it on Duterte. Napapansin namin yan. No? Every time tanungin siya ng media, pilit niyang ililink yan kay former President Duterte. Walang hiya talaga. Kaya ako, Admar, ang parati kong sinasabi, 3 taon na hong tapos si Presidente Duterte. Exactly. Bakit lahat ng problema on your 3rd year, pinapato mo sa datihang presidente? Correct. Hindi ba respeto na yun sa datihang presidente na nagserbisyo ka ng taus-puso na 6 na taon? Nakita natin yan nangyari kay Presidente, the late President Benigno Aquino, tira ng tira kay GMA. Correct. Alam mo siguro among presidents, kailangan ma-appreciate mo yung when you were leading the helm, when you were holding the reins, I did my best. Right? At yung sumusunod, kung hindi ko natapos ang aking dapat tapusin, nasa sumusunod para isipin, itutuloy ko ba ito? Ngayon, kung 3 taong kang wala kang... Kasi may point si Mama Lutikia. Kung itong presidenteng ito, kung turo lang ng turo sa kamalian, mali niya, itinuturo niya sa iba, mas lalo tayong hindi makamove forward. Yan ang ibig sabihin Itong si Bongbong Marcos, instead na susolusyonan niya itong mga problema natin, kung meron ng mga depekto sa mga ginagawa, tuloy lang. Pero ano ginagawa? Pamumulitika. Ginamit niyo pa ang House of Representatives para bintangan itong mga ginagawa ni Duterte, di ba? Nakaka-obvious na tingnan na ito yung mga ginagawa ninyo para mapagtakpan ang mga kabalastugang nangyari sa administrasyon mo. Ginawa, kundi manira ng kapwa-tao, sirain ang Vice Presidente. Kaninong kasalanan yun? Kasalanan ni Duterte? Di ba? Kaya ang joke parati, kasalanan ni Duterte. Kasalanan ni Duterte. At again, uulitin ko, every time you mention the word Duterte, the base gets strong. Correct. That is the surest way to wake up the base ng mga Duterte at tumulong sa eleksyon. Ano ang point ni Mama Lutikia? Kasi itong administrasyong Marcos, gusto nila siraan si Duterte. Lahat na lang galaw, lahat ng mga kamalian, Duterte kaagad. Tingnan nyo yung House of Representatives ngayon. Konting interview, blaming Duterte. Di ba? Konting interview, konting tanong ng media, blame it to VP Sara. Bumagsak gumuho yung bridge, blame it sa past administration, Tatay Digong na naman. Ang ibig sabihin ni Malutikia, kung laging Duterte, mas lalong sisikat si Duterte. Ang pundasyon ng legacy ni Tatay Digong mas lalo yang sisingaw at alamin ng taong bayan na si Duterte pala
yung pinakamagaling na presidente. Yun ang mangyayari. Kasi yung taong turo ng turo sa kanyang sariling kasalanan, tinuro niya yung iba para magmukha siyang tama, ha? Hindi na kami maniniwala sa ganyan. It's better na you shut up na lang. Ha? At action speaks louder than words. Yang si Attorney Claire Castro ng PCO nyo, ha? Mas lalo kayong nasira dyan eh. Dada ng dada eh. Mayabang si Castro sa totoo lang. Ang asta niya sa media, ang asta niya sa masa, yabang. Kapag yumayabang, that is the picture of the president. Kung ano ang sinasabi ni Attorney Claire, yun rin ang, kung sa tingin ng taong bayan, mayabang ang spokesperson mo, yun rin ang tingin namin sa presidente. Kasi remember, kung ikaw yung spokesperson ng isang pangulo, ikaw yung mouthpiece ng presidente. Okay? Kung anong sinasabi mo, yun rin ang opinion ng presidente. Napansin nga namin eh. Ha? Dapat nga itong alisin ni Bongbong Marcos itong si Attorney Claire Castro. Kasi hindi na siya nagsasalita sa opinion ng presidente na siya ang nag-echo sa opinion. Ang ginawa niya, nagsasalita siya in front of the media, voicing out his own opinion. Diba? Sariling opinion mo yan eh. Hindi yan opinion ng presidente. Bakit mo yan isasabi sa mainstream media, di ba? Anong tawag ko dyan? Kapal rin ang mukha. Mayabang. So, hindi ko alam kung paano pupunta itong kay Yusek Castro kasi wala akong nakikitang exit strategy na eh. From day one, banat ng banat kay Duterte. Correct. So, kung ikaw ngayon ang tagapagsalita at may tatlong mga kaso na na sunod-sunod na pag-uusapan, oral arguments ng Supreme Court, paano ka pipivot? Ang may Kaya kasalanan. nga, naaalala ko yung si Attorney Panelo at itong si spokesperson Harry Roque. Very professional sila nung panahon ni Tatay Digong. Okay? Talagang masasabi mo na bago sila magpalabas ng opinion, vini-verify nila yan kung itong issue na ito, kung hindi pa nakapag-comment ang presidente natin, hindi sila magko-comment, no? Saka na kami magko-comment kapag meron na po ang komentaryo. Kasi inaalam yan nila eh. They are inside Malacanang. They have access directly to the president at alam na nila kung ano yung mga ginagawa ng presidente. In the near future, ano ito yung gagawin ni Bongbong, ni Tatay Digong. Ngayon, ito yung plano, ganito, ganyan. They have the access, the first access sa mga issues. Meaning to say, dumaan na po ito sa presidente. Tapos, sila lang po ang nagbalita sa mainstream media, itong mga spokesperson. Pero ang ginawa nitong si Attack Dog Claire Castro, tatanungin siya ng media, pilit na babanatan ang isang issue, pilit na babanatan ang mga Duterte kahit far out naman. So anong ibig sabihin doon? Di natin alam. Baka ito rin ang gusto ng kanyang bangag na amo. Di ba? Sa tingin ko, kinuha nila itong si Attorney Claire Castro kasi magaling bumanat. Hindi magaling to echo the president, but magaling lang bumanat. Di ba nakakahiya? Akala nila siguro na kapag kukunin nila si Attorney Claire Castro, hihinto na ang mga vloggers, hihinto na ang mga bashers o
mga taong bayan na nagkriticize sa gobyerno, hihinto na sila kasi meron na si Attorney Claire. Hindi. Mas lalo kaming ganado kaming banatan rin itong si Attorney Claire dahil mali-mali yung pinagsasabi. Fake news rin eh. Di mo ba alam, Mr. President, na dati kang binabanatan nitong si Attorney Claire Castro? Hindi mo alam yun? Well, if you don't know, alamin mo. Alamin mo, di ba? If you don't know, well, alamin mo. Anan, si Duterte pa rin? Opo, at nabanggit din niya kasi binansagan siyang attack dog, dumipensa siya at ang sabi niya, ang kanyang ginagawa lang naman daw ay ang pagdepensa sa sinasabi niyang fake news na ibinabato daw sa Malacanang dahil di umano'y naglipana yung mga maling impormasyon mula sa mga kalaban daw ng gobyerno. Sabi pa nga niya dito, and I quote, "Hindi ko nga alam kung bakit attack dog ang tawag. Depensa lang naman yung ginagawa natin tsaka karapatan ng gobyerno na ipabatid ang katotohanan." Ang sabi nga rin niya, parang messenger. Kasi tinawag na siya ngayon na attack dog. Paano hindi ka tatawaging attack dog na pilit mong i-link yung issue kay Duterte? Di ano tawag mo doon? Attack dog. Di ba? Lang siya at hindi daw siya parang salesman na pinapabango ang kanyang mismong mga produkto. Parang meron siyang mga ganun na pahayag po, Prof. Alam mo, Admar, as Undersecretary for Press Officer pa nga ang tawag sa kanya eh. Ano ba ang role ng Press Officer? Hindi ba to inform? Hindi ka magbibitaw ng maanghang at maiinit na salita, pero nagbibigay ka ng datos. Ang datos kasi cold yan. Pag sinabi mo, 5% of GDP is used for infrastructure, that is very cold. Pero binibigyan mo ng datos ang publiko na ganun kalaki ang nai-invest para sa infrastructure. Simula nang siya'y nagsalita, wala akong nakirinig na datos sa kanya. Simula na siya'y nagsalita, wala akong naririnig na information to share to the public. Alam mo, may ginawang maganda ang PhilHealth na extend ang coverage. Bakit hindi niya yun pinag-uusapan? Diba? Maraming news na pwede mong pag-usapan, but she chose to use words that are very heated, words that are unbecoming because you are using the podium of the communication office. So it would appear as being part and parcel of presidential communication. Na maling-mali yun. Kasi ang presidente ay hindi lamang leader ng bumoto sa kanya. Ang presidente ay leader rin ng mga hindi bumoto sa kanya. So pag ganyan ng ganyan ang iyong press officer, hindi ba na-alienate mo ang mga Pilipino? Ang role mo is to explain. Kaya siya nagiging attack dog. Kasi yung pagbigkas niya ng salita, paggamit niya ng maaanghang na salita, pagtukoy niya sa dating presidente, anong tawag mo doon? Hindi ba yun pagiging attack dog? Ngayon, kung ikaw ay nag-i-inform, di ba? On a daily basis, anong nangyari sa presyo sa toll? Anong nangyari sa presyo ng elektrisidad? Di ba? Yun ang factual. Sabihan mo at ano ba ang programa ng administrasyon? Correct. May sinabi na ipa-privatize ang bus lane. Ano ba ang programa doon? May sinabi na magkakaroon ng yung sa Maharlika Fund na kumuha ng pondo para sa isang mining company. Ano ba ang information doon? Diba kanina nakinig ako sa inyo ni Dr. Bato. Diba dapat ini-explain niya rin yun? Ano ba nangyari talaga sa gold reserves natin? Yun ang information. Correct. Yun ang press officer. Kasi isusulat yun, hindi yung batikos. Kaya makikita mo, iterative ang nangyayari. Yung sinabi niya na maanghang at bastos, kasi tinatanong sila doon sa gold reserve, di ba? Kasi issue yun eh. Si Tatay Digong po ang nag-open up
ang tungod sa patungkol po sa gold reserves. Kasi dati na yan eh. Binalita na yan. Huli na nga itong si Tatay Digong nagko-comment dyan sa gold reserve. Sa totoo lang, lahat ng mga vloggers, yun yung banat nila sa administrasyon. I think 2 months ago, yung binentang gold reserves. Huli na si former President Duterte bumanat sa gold reserve na yan. Instead na magpapaliwanag sila, itong si Castro, anong ginawa niya? Pinipersonal niya si Duterte. Binanata niya. Di ba? Anong tawag mo doon? Ha? Attack dog. Attack dog ka talaga. The land in the mainstream media is being talked in social media. Is that a way of trying to create information so that the office of the president is heard in terms of problems and solutions? Alam mo, hindi ko alam kung siya ay communications person, pero napakahalaga nun kasi yung sender at receiver sa maingay na panahon ng kampanya ay lalong gumugulo dahil sa kanya. Opo, no? Pati itong pagsagot niya ngayong araw lang din na ito, kaugnay doon sa tanong about sa K-12 program, yung media literacy. Medyo yung kanyang sagot din ay yun nga, hindi tumbok, hindi alam yung mismong laman. Parang hindi naiintindihan ng ating mga kababayan kaya nagiging viral. Ito ngayon na pati si Admar ha. Alam ni Admar na itong si Atty. Claire Castro walang alam, hindi marunong mag-explain when it comes to the real issues that is happening sa administrasyong Marcos. Hindi marunong. Sa akin lang, no? Bakit ito yung kinuha ni Presidente Bongbong Marcos? Kinuha mo lang ba ito dahil atakihin ang mga kalaban? O kinuha mo ito para mag-explain sa mga issues under the Marcos administration? Yan ang malaking tanong. Di ba? Okay, so narinig nyo ang mga opinion ni Malutikia, political analyst ng batikang political analyst at mag-comment, mag-react po kayo sa mga pinag-uusapan natin. Patuloy ang ating usapan sa comment section. By the way guys, i-like at i-share itong video na ito para dadami po ang makakita. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Meron rin tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Okay? Nag-a-upload po tayo doon ng mga videos, political videos na updates rin, no, na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Iba rin 'yon, okay? Subscribe rin kayo doon. Okay, so maraming salamat sa panonood ninyo, mga audience dito sa Donmar TV at mga moderators natin. Hello po sa inyo. Miss Judge, maraming salamat sa 50 pesos na pakulay po ninyo, Miss Judge. Okay, yung ating moderator natin. Okay, so see you in my next video, see you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.